Huwag ka munang bibili ng bahay hanggat hindi mo pa napapanood ang video na ito. Akala mo ba kapag nabayaran mo na ang down payment, tapos na ang laban? Nako, dyan ka nagkakamali. Ang totoo, dyan pala nagsisimula ang tunay na gastos. Maraming Pinoy, lalo na ang mga OFW nating bayani, ang excited na excited kumuha ng bahay. Low monthly daw, no down payment daw. Pero pagdating ng turnover, biglang boom! May babayaran ka palang hidden charges na hindi sinabi ng ahente mo. At hindi lang to barya. Pinag-uusapan natin dito ay daan-daang libo. Ngayon, iisa-isahin natin ang 10 gastos na pagbili ng bahay na madalas itinatago sa iyo. Panoorin mo to hanggang dulo, lalo na yung number 10 kasi yun ang pinakamalaking budol sa lahat. Tara, kwentahan tayo. Kilalanin natin si Paring Jomar, isang OFW sa Dubai. 5 years na siyang nagpapadala, nagtitiis sa init at kumakain ng dilata para lang makapag-ipon ng down payment. Ang dream niya, isang house and lot sa Cavite para sa pamilya niya. Sabi ng ahente, "Sir Jomar, okay na po ang down payment niyo. Approved na rin sa bangko. Hintayin niyo na lang ang susi next month." Sobrang saya ni Paring Jomar. Nagpaletsyon pa siya via video call. Sa wakas, sabi niya, may bahay na kami. Pero nung dumating ang email ng developer para sa turnover, halos mahimatay si Jomar. Ang akala niyang monthly amortization na lang ang iintindihin niya. Biglang may hiningi na 150,000 cash bago ibigay ang susi. Ang tanong ni Jomar, "Kuya Ben, ano to? Scam ba to? Bakit ang daming dagdag?" Relax Paring Jomar, hindi scam yan. Yan ang tinatawag na closing costs. At madalas, sa excitement natin, nakakalimutan nating itanong ito. Kaya para di ka matulad kay Paring Jomar na naghahabol ng cash, ito ang listahan na dapat mong paghandaan. The tax trap, bayad sa gobyerno. Number 1, documentary stamp tax o DST. Ito ang isa sa pinakaunang sampal na gastos kapag bibili ka ng property. Ang DST ay buwis sa mga dokumento ng bentahan at ang rate nito ay 1.5% ng selling price o fair market value, kung alin ang mas mataas. Hindi kung alin ang mas convenient sa'yo ha, kung alin ang mas mataas talaga. Sample, bumili ka ng bahay na 3 million pesos. Automatic, 45,000 agad ang DST. Isang iglap, wala pang titulo, wala pang lipat bahay, bayad ka na kagad. Pang tuition na sana yan, pang renovation o dagdag puhunan. Pero napunta lang sa stamp. At ito pang masakit. Karaniwan, cash ito binabayaran. At madalas, bago pa mailipat ang titulo. Kaya kung nagko-compute ka lang ng pang down payment, kulang na agad yan kung hindi mo isinama ang DST. Number 2, transfer tax. Ito naman ang bayad mo sa munisipyo o city hall para payagan nilang ilipat ang pangalan ng property mula sa seller o developer papunta sa iyo. Ibig sabihin, kahit binili mo na ang bahay, may bayad pa para maging official sa records ng city. Karaniwan, nasa 0.5% hanggang 0.75% ito ng property value. Depende sa LGU. So kung 3 million pesos ulit ang bahay, maghanda ka ng around 15,000 hanggang 22,500 pesos. Hindi siya kasing laki ng DST, pero isa na naman to sa cash out na hindi sinasabi agad. At ito ang catch, kailangan bayaran to on time. Kasi kung madelay, mahahasa ng paglipat ng titulo. Kaya kung wala kang buffer fund, dito pa lang mapapakamot ka na sa ulo. Number 3, registration fees. Ito naman ang bayad mo sa Registry of Deeds para marehistro ang titulo sa pangalan mo. Parang final step to para maging official at legit na talaga sa'yo ang lupa o bahay. Karaniwan, nasa around 0.25% ito ng property value. Ibig sabihin, kung 3 million ang binili mo, nasa 7,500 ulit ang ilalabas mo. Mukhang maliit sa papel, pero tandaan, sunod-sunod na cash out na to na pagkatapos ng DST at transfer tax. Parang entrance fee talaga siya sa pagiging property owner. At kung hindi mo ito maaasikaso agad, titigil ang proseso. Kaya mahalaga isama ito sa budget mo. Hindi yung akala mo tapos na ang gastos pagkatapos bumili. Number 4, notarial fees. Ito ang bayad para ipanotaryo ang deed of absolute sale, yung dokumentong nagpapatunay na talagang nabenta na sa iyo ang property. At dito madalas nagkakagulatan ng mga buyer. Bakit?
Kasi sa ilang law offices ng developer, ang singil ay umaabot ng 1% hanggang 1.5% ng contract price. Ibig sabihin, kung 3 million ang bahay mo, pwedeng 30,000 hanggang 45,000 pesos agad para lang sa pirma at selyo ng abogado. Isang iglap lang, parang may isa ka pang mini tax na hindi mo inaasahan. Kaya kung hindi mo ito sinama sa computation mo, biglang mababawasan ang buffer fund mo. Hindi ito luho. Required step ito para makausad ang transfer ng titulo. Wait lang guys, hingang malalim muna. Kung susumahin mo lahat, DST, transfer tax, registration, notarial, lampas 100k na agad ang nailabas at wala ka pa ring susi. Hindi pa yan renovation, hindi pa yan appliances, hindi pa lipat bahay. Kung medyo sumasakit na ang ulo mo, normal lang yan. Kasi dito talaga nadatapa ang maraming buyers. Kulang sa buffer, kulang sa kaalaman. Kaya bago ka mag-decide, kailangan malinaw ang buong picture, hindi lang sa presyo sa brochure. By the way, i-like mo muna tong video. Libre lang yan, walang hidden charges, walang processing fee. Para alam ni YouTube na gusto nating maging wais sa pera, hindi padalos-dalos sa gastos. The Bank Shockers. Akala mo approved ka na. Tuloy tayo. Number 5, bank charges at appraisal fees. Akala mo pag loan ka sa bangko, libre ng proseso? Hindi po. May processing at appraisal fee pa para i-check ng bangko kung worth it ba talaga ang bahay na uutangan mo. Usually, binabawas ito sa loan proceeds. Kaya akala mo buo ang makukuha mo. Hindi pala. Sa ibang cases, cash upfront pa ang hinihingi bago umusad ang approval. Kaya huwag kang magugulat kung biglang may panibagong singil. Safe estimate, 10k to 20k agad. Mukhang maliit, pero tandaan, sunod-sunod na to pagkatapos ng taxes at fees. Kaya kung sakto lang ang budget mo, dito ka na naman ay, may ganito pa pala. Number 6 and 7, MRI at fire insurance, mortgage protection. Ito yung insurance sa sasalo sa utang mo sa bahay kung sakaling, knock on wood, may mangyari sa'yo. Ibig sabihin, hindi maiiwan sa pamilya mo ang loan. Required ito, walang takas. Kaya huwag kang magulat kung akala mong 20,000 monthly ay biglang nagiging 21,500 o 22,000 pesos sa billing. Yung sobra, MIR plus fire insurance yan. At ito ang madalas hindi sinasabi agad. Taon-taon mo tong binabayaran, hindi one time. Mukhang maliit buwan-buwan, pero sa tagal ng loan, malaki rin ang total. Kaya sa pag-compute ng affordability, huwag lang hulog ang tignan, kasama dapat ang insurance. The move-in traps, ang susi at ang finishing. Eto, favorite ko to. Number 8, utility installation fees. Naranasan mo na ba yung sobrang excited ka ng lumipat? Dala mo na ang kama mo, tapos pag on mo ng ilaw, wala. Akala mo brownout. Yun pala, wala ka pang metro. Hindi libre ang Meralco at water connection. Madalas, may service deposit o installation fee na sinisingil ang developer. At take note, cash to kadalasan. Pwedeng umabot ng 20,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Depende sa area at provider. Hindi pa yan luho, basic necessity yan para tumira. Kaya kung hindi mo ito na budget, congrats. May bahay ka nga pero kandila muna ang gagamitin mo. Camping vibes sa sariling bahay. Number 9, HOA at move-in fees. Akala mo tapos na ang gastos pag na-turnover ng unit? Hindi pa. Bago pa makapasok ang move-in truck, hahanapan ka muna ng gate pass o move-in permit. At oo, may bayad yan. Tapos eto na, HOA dues ang masakit. Kahit hindi mo pa tinitirhan ng unit, basta na turnover na sa'yo, tumatakbo na ang billing. Walang OFW discount. Walang di ko pa ginagamit. Imagine mo to, nasa Saudi ka ng 2 years. Pag uwi mo, boom! 50,000 pesos na pala ang utang mo sa HOA. Wala ka pang natirhan, pero may bills ka na. Kaya bago bumili, itanong mo agad. Kailan start ng HOA at magkano buwan-buwan? Dito madalas nadadapa ang marami. At eto na, ang pinakamalaki, pinakamasakit at pinakamagastos sa lahat. Number 10, the bare finish trap. Alam mo ba kung ano talagang itsura ng maraming affordable housing pag tinurn over? Semento, walang tiles, walang pintura, walang kisame, kita mo pa ang yero. Minsan, wala pang partitions, parang malaking kahon lang.
Studio raw, pero literal na studio. Ang tawag dyan, bare type o skeleton finish. Ibig sabihin, hindi pa yan tirahan. Project pa lang. Bago ka makalipat, kailangan mo pang gumastos sa tiles, pintura, kisame, cabinets at kwarto. Magkano? 150,000 minimum kung tipid mode ka. Pero kung gusto mo na maayos at pang matagalan, 300,000 hanggang 500,000 pesos ka agad. Kaya tandaan, mura sa papel, mahal sa totoong buhay. So recap lang tayo. Taxes, fees, bangko, kuryente, tubig at finishing. Yung akala mong low monthly na bahay, kapag sinama mo lahat ng hidden costs na to, baka kailangan mo pa ng extra 300k to 500k na cash bago ka makalipad ng matiwasay. Nakakatakot ba? Oo naman. Pero sinasabi ko to, hindi para pigilan kang bumili ng bahay. Gusto ko, bumili ka ng bahay ng handata. Yung hindi ka may stress. Yung hindi magiging house and lot of debts ang investment mo. Tandaan, ang totoong dream house, binibili ng plano. Hindi lang ng puso. Mag-ipon para sa down payment pero mag-ipon din para sa turnover fees at move-in fund. Ngayon, tanong ko sa'yo, sa listahan natin from 1 to 10, alin dyan ang pinaka-nagulat ka o hindi mo alam na binabayaran pala? I-comment mo naman sa baba. Pag-usapan natin. Malay mo, may tips din ng ibang viewers natin dyan. Kung gusto mo namang malaman kung paano palaguin ang pera mo habang nag-iipon ka pang bahay, panoorin mo tong video natin tungkol sa MB2. Ako nga pala si Kuya Ben, nagsasabing sa quest to success, basta wais, siguradong panalo. Ingat!